Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode dito sa ating bagong YouTube channel, ano? Attorney Enzo Bunyog. At may counterpart din po itong Facebook o Meta page, ang Informador. So sa mga nanonood sa atin sa Informador Facebook or Meta page, sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, ito po, may naka-line up tayong ano dito, tatlong topics. Dito po kasi sa ating channel na ito, ang pagkakaiba nito doon sa iba kong YouTube channel at Facebook page. Dito, medyo marami-maraming topics ang dinidiscuss ko at tuloy-tuloy, ano? Tuloy-tuloy. Kaya ito, may naka-line up akong tatlong topics ngayon. Una, nananawagan ng People Power 3 ang mga DDS. Kumakalat sa social media. October 12 daw. October 12. At ang pinapanawagan ni ng mamuno dito ay si Amy Marcos. Mamaya, pag-usapan natin to. O ito pa, si dating Supreme Court Justice at dating Ombudsman, Conchita Carpio Morales, inimbitahan pala na maging bahagi ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Kaya lang, ang kondisyon niya, hindi mukhang ayaw sa kondisyon niyang binigay. Kasi hindi na siya binalikan eh. Inimbitahan daw siya pero nagsabi siya ng kondisyon niya. Hindi na siya binalikan. Ano bang kondisyon niya? Mamaya, alamin natin. Oh. At ano ba naman tong away ni Yusek Castro at ni Baguio City Mayor Benji Magalong? Hindi matapos-tapos. Sige pa rin ang patutsadahan ng dalawang ito. Pag-usapan nga natin mamaya yan. Itong tungkol sa panawagan ng mga DDS. Ito yung panawagan nila. Ang panawagan nila ay ano daw, mag-people power na. People power 3 daw, people power 3. At ang nakalagay dito, Marcos resign. Let Amy to lead people power 3. People power 3 revolution on October 12 in Malacanang. Ganyan yung kanilang mga panawagan ngayon Kumbaga, si Roque, napanood ko rin yung vlog niya. People power 3 na ang kailangan. Yun naman yung ano ni Harry Roque. Yun naman yung ano niya. Panawagan. Lahat sila people power na, people power. Nananawagan sila sa mga supporters nila na ano daw ang October 12, no? Mga kabunyog, mga kababayan, ibakante ang October 12. Ang nakakatuwa lang dito sa kanilang people power na ito, ang nananawagan nito si Kiko Barsaga. Yung weirdo na na congressman na anti-Marcos. Ang nananawagan nitong people power na ito si Kiko Barsaga. Tapos may mga vloggers na sumusuporta sa kanya. Yung DDS na nagba-vlog din yun taga Mindanao. Si yung pinatawag ng CIDG dahil siya yung nanawagan doon sa liwasan kung handa na ba kayo at may lighter na ba kayo, susugod na tayo sa Malacanang. Ang tawag nila sa mga DDS, Kuya Mark daw yun Ayun, may live sa Senate, sa Senado, ang sabi niya, pinapanawagan ko ang mga kapwa ko, yung mga kapwa niya DDS, pinapanawagan niya. Maganda na kayo. Pero wala pa tayong venue kung saan tayo magtitipon-tipon. Imagine niyo yan. October 12 na, wala pa silang venue. Hintayin daw yung venue na sasabihin ni Kiko Barsaga. Hanggang ngayon, wala pang sinasabing venue si Kiko Barsaga. Ay matindi itong mga DDS na ito. Ano bang ito pa. Ito pa yung may post pa sila na ganito. Ito. Sabi nila sa post nila. Ito mga kabunyog. Sabi dito, pakikalat ng mensahe para alam ng lahat. October 12, tatanggalin nila ang signal para hindi tayo makapag-live at makatawag ng backup. Pero kapag nakita nyo ang liwanag ng laser na kulay green sa kalangitan, ibig sabihin, nagsisimula na ang People Power Revolution. Kung saan galing ang ilaw, nandun ang mga tao. Basta, punuin ang Manila at papuntang Malacanang tayo. So Amy, ito na ang panahon para bumawi ka sa mga Pilipino.
To General Bronner, tama ka, magulo kapag ang nasa mababa ang nag-withdraw. Pero kapag ikaw ang gumawa nito, payapa kasi susunod sa iyo lahat ng sundalo. O yan daw, kinukot nila si Kiko Barsaga. Parang parang na ano na yata ano bang masasabi natin dito sa mga DDS na to? Hmm? Unang-una kasi ang problema ng kanilang people power, matagal na yang nananawagan ang mga DDS ng people power. Ang problema nila walang people. Oh, nung panahon na si Harry Roque nandito pa sa Pilipinas, nananawagan na yan ng people power. Pumupunta rin sila dun sa EDSA. Kasama nila yung mga vlogger ng DDS. Nandun sila sa EDSA. EDSA Shrine ang paborito nila. Oh. Ilan ang sumama kay Harry Roque noon? 35 yata o 50. Tapos nung kinalaunan, si Eric Celis na ang nagli-lead ng patawag ng people power. Ganun din ang umaattend. 35, 50. Nung inaresto si Kibuloy, nagrally sila sa Liwasan. O hindi naman nakapag-generate ng people power. Nung inaresto si Duterte, dinala sa ICC, hindi naman sila nakapag-generate ng people power. Wala talaga, ang people power, hindi nila kaya yan. Tapos noong September 21, may malaking rally sa Luneta sa umaga. Hindi kanila yon, hindi DDS yun. Mga leftist yun, mga kabataang aktivista. Ilan yon? 100,000. O buti pa yung mga leftist nakapagpatipo ng 100,000 sa Luneta. Yung civil society, Tindig Pilipinas, Akbayan, Liberal, yung sektor ng yung simbahan, nagrally naman sa EDSA PPM September 21. Ayun, 100,000 din yon. Hindi DDS yun. Oh, buti pa yung mga estudyante, kabataan, mga aktivista, mga leftist, mga simbahan, nakapagtipo ng ganun karami. Pero yung DDS wala. Sinabayan pa nga nila Eric Celes doon sa EDSA Shrine. May rally din sila doon. Oh, kunti rin naman. Tapos yung mga retired generals daw, retired na mga opisyal ng military PNP, nagrarally doon din sa Gate 4, Camp Aguinaldo, kukunti din. Sa Liwasan, sila Topacio, nagrarally doon, kukunti din. Tapos in-infiltrate na lang nila yung rally ng mga ng mga kabataan, mga leftist groups, cause-oriented groups, civil society. Ginulo. O yun. Wala ito. Ngayon na naman si Barsaga. Oh. Tapos meron pa ako nakikitang panawagan, Manong Chabit, sagutin mo ang barko namin galing ng Visayas, Mindanao, pupunta kami. Gagas, Gagastusan ba ni Chabit Singson yan? Ang laki ng gastos niya dyan. Pero kasama si Chabit Singson sa nananawagan ng mga people power na yan eh. Desperado na sila. Gusto na nilang mapatalsik si PBBM at ipalit si Sara. Ang problema, hindi naman yan susuportahan ng taong bayan. Kahit ang taong bayan kontra sa korupsyon, hindi naman papayag ang taong bayan na ang ipalit si Sara. Mas kurap pa yata yan kapag yan ang naging presidente. Kaya wala, hindi uubra yung mga na yan, yung panawagan nila na yan, ng mga people power. At ngayon, si Amy ngayon yung inaanuhan nila na mamuno. Ewan ko lang kung anong comment ni Amy Marcos dito. Anyway, dito tayo kay Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales, retired Associate Justice siya ng Korte Suprema. Itong si Conchita Carpio Morales, dating ombudsman. Actually, nang pinag-uusapan pa lang yung independent commission na yan for infrastructure, yung mag-iimbestiga ng mga anomalya sa flood control, talagang pinofloat na yung pangalan ni Conchita Carpio Morales. Hindi nga lang si Conchita Carpio Morales, pati si retired Senior Associate Justice Carpio, pinofloat yung pangalan. Si dating COA chairman Heidi Mendoza, ayun, sinasuggest ang mga pangalan nila. Si General Nicolas Torre, pinasuggest ang pangalan. Ito yung sana mga pinofloat na mga pangalan. Ngayon, sa interview kay Conchita Carpio Morales, inamin niya na inano naman daw siya. Kinausap daw siya. Sabi ni Conchita Carpio Morales, kinausap siya. Kaya lang, ang sabi niya, ang kondisyon niyang binigay, mga kabunyog, sabi ni Conchita Carpio Morales, ang kondisyon niyang binigay ganito, huwag siyang pakialaman. Kung kung magiging siyang bahagi
ng Independent Commission for Infrastructure, ah, tatanggapin niya yung posisyon. Pero, ah, ah, kailangan yung komisyon walang makikialam. Ibig sabihin, independent talaga. Kasi baka naman may mga tawag silang tatanggapin na ganito ganyan, wag niyong imbestigahan ito, medyo ano kayo, soft kayo or maging malambot kayo dito, ito yung anuhan nyo, ito yung idiin nyo, yung mga ganon. Alam na yon, nakikita na yan ni Conchita Carpio Morales na posibleng hindi sila, kumbaga, baka naman may makikialam sa kanila, may tatawag galing ng Malacanang, galing ng Kongreso, galing ng Senado o saan man. Ang gusto ni Conchita Carpio Morales, assurance na sila talaga ay magiging walang makikialam, non-interference sa kanilang paggampan bilang independent commission. Kaya lang, ang sabi ni Conchita Carpio Morales, hindi na daw siya binalikan. Hindi na daw siya binalikan. So, ibig sabihin, siguro, nakikita nila, mahirap itong si Conchita Carpio Morales. Masyadong mukhang talagang matindi. Baka mahirap na maging miyembro ng independent commission. Masyadong straight, masyadong firm. Ito yung sabi sa Manila Bulletin News. Former Ombudsman and Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales revealed that she was offered a seat the Independent Commission for Infrastructure, ACI, but Malacanang supposedly did not get back to her when she laid out her conditions to accept the position, including non-interference by anybody. Ayun. May mga conditions siya pala. Ang isa sa mahigpit na condition niya doon, non-interference by anybody. Walang makikialam sa kanila kahit sino man. O yun, medyo mabigat nga. Pero sayang, sayang kung naging miyembro ng Independent Commission for Infrastructure si Conchita Carpio Morales. Ang laking asset niya dyan. Kasi unang-una, ay kung yan siguro ang naging kung hindi si Andres Reyes, kasi pareho naman sila ni Andres Reyes, retired Associate Justice ng Korte Suprema. Pero ngayon, si Andres Reyes, sinarado yung mga hearing ng ICI, hindi open to the public, hindi transparent. Ay si Conchita Carpio Morales, transparent yan. Transparent yan. Hindi yan papayag na hindi bukas sa publiko. Gusto niya yang makita ng publiko yung ginagawa nila. Pero, kung itong si Andres Reyes ay pwedeng natatawagan, napapakiusapan, si Conchita Carpio Morales, hindi mapapakiusapan yan. Hindi mo yan pwede. Kahit nung panahon na siya ay ombudsman sa panahon ni Pinoy, never siguro siyang pinakialaman ni Pinoy kasi alam ni Pinoy kung ano si Conchita Carpio Morales. Hindi yan. Ang karakter, ang pagkatao, ang ni Conchita Carpio Morales, iba talaga yan. Kaya, yon, siguro naisip na rin ng Malacanang na wag na si Conchita. Mukhang mahirap. Yun? Masyadong principled, masyadong firm, masyadong stricto. kaya siguro nagdalawang isip na si Conchita Carpio Morales ay sabi ni Conchita Carpio Morales, hindi na siya binalikan. Pagtapos niyang i-lay down yung kanyang mga conditions, at ang mahigpit niyang condition doon ay non-interference by anybody, hindi na siya binalikan. Pero sayang, sayang. Anyway, yan pala yung kwento dyan. O dito, panghuling topic natin. Ano ba naman tong si Yusek Claire Castro at si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Hindi matapos-tapos ang kanilang bangayan. Hindi matapos-tapos. Pero alam nyo naman kasi, mga kabunyog, mga kababayan, ang problema naman kasi dito, ang problema, si Magalong, ang sinasabi niyang rason bakit siya nag-resign, na-insulto daw siya sa press con ni Yusek Claire Castro. Ang tinutukoy ni Magalong, ng press con si Yusek Claire Castro, sinabi raw nito na dapat daw si Magalong hindi nag-iimbestiga kasi special advisor lang naman siya. Special advisor, hindi siya involved dapat sa actual na investigation.
medyo na-insulto daw siya doon, sabi ni Magalong, kaya nag-resign siya. O ngayon, ah, si Claire Castro naman, si Yusek Claire Castro, ang sagot niya naman, ang sagot niya naman, hindi ka naman pinagre-resign eh. Wala namang nagsabi sa yung mag-resign ka. Ikaw yung nag-resign, sarili mong desisyon yan. Kahit daw ang presidente, si PBBM, ayaw na mag-resign si Magalong. Kaya lang decided na siya, parang irrevocable yung resignation niya. Kaya walang magagawa, ay mag-resign na siya, tinanggap yung resignation niya. Pero ayon kay Yusek Claire Castro, tiwala naman sana sa kakayanan ni Magalong si PBBM. Kaya lang, desisyon niya daw na mag-resign. So sana naman daw, dahil siya naman ang nag-resign, hindi naman siya inalis, dapat ano na, wag niya nang ano, wag niya nang palakihin ang issue. Oh? Kumbaga, ang pakiusap ni Jose Claire Castro, ano na, ah, sabi ni Castro, do not sow controversy without evidence. Ano yun eh, mahirap din, sabi niya. Sabi ni Claire Castro na parang siya ang ginagawang dahilan. Bakit nag-resign si Mayor Magalong? Wala naman daw siyang sinabing masama. Ang sabi ni Jose Claire Castro, sinabi niya lang, nilinaw niya lang na ang role ng special advisor ay hindi sa investigation. Kasi nga, mayor siya ng Baguio City, baka mag-conflict. At least kung special advisor ka, limited yung ano mo. Ay umaabot na siya sa puntong sa investigation, nandun siya, napaka-active. Oh. Kumbaga, ang observation lang ni Yusek Claire Castro, baka mapabayaan yung trabaho sa Baguio City bilang mayor. Ayaw daw ng presidente noon. Kaya nga linagay na lang siya bilang special advisor. Pero ang nangyayari, lagi sa lahat ng investigation, nandun si Mayor Benji Magalong. Parang rene-remind lang siya. Ay minasama ni Mayor Benji Magalong. Oh, hindi naman daw masama yung pag-remind na yon niya, sabi ni Yusek Claire Castro. Oh. Kay Mayor Magalong naman, ang tingin niya doon, kini-question yung kanyang pag-iimbestiga. Oh, parang, bakit niya ako pagbabawalan sa investigasyon? Oh, yun. Anong silbi ko kung hindi ako mag-iimbestiga? Anyway, actually, dapat na pag-usapan lang yan. Yun naman pala eh. Wala naman palang problema. Umabot pa sa ganyan. Kaya lang dapat tapos na yan. Tapos na yan. Ito namang si Mayor Benji Magalong kasi, inuungkat lagi. Sabi nga ni Yusek Claire Castro, paulit-ulit na. Oh, paulit-ulit. Nakakaano na yan. Dapat tapos na yung issue na yan. Tama naman si Yusek Claire Castro doon. Hmm? Unang-una, yung pag-resign naman ni Benji Magalong, kanya naman. Ang mahirap kung sinibak siya. Hindi naman siya sinibak. Siya naman yung nagdesisyon ng ganun na mag-resign. Kasi ang sabi ni Magalong, ni Mayor Magalong, parang nagsisisi siyang nag-resign siya kasi marami pa daw sana siyang nagawa kung member siya ng ng Independent Commission for Infrastructure. Yun na nga eh. Sayang nga eh. Sayang. Masyado rin kasing masentimento itong si Magalong eh. Ano kaagad, nasaktan kaagad doon sa sinabi ni Yusek Claire Castro. Ay kung nakipaglinawan ba siya kay Yusek Claire Castro o humarap sila sa media pareho, dililinaw ni Yusek Claire Castro. Hindi naman sa pinagbabawalan si Mayor Magalong sa investigasyon. Okay naman 'yon. Kaya lang sana baka mapabayaan Mayor yung Baguio City reminder lang ng presidente. Ganun lang naman 'yun. Bakit nga naman kailangan pang umabot sa ganun? Anyway, sana matapos na 'yan, ano na 'yan, matutsadahan ng dalawa na 'yan. Hindi matapos-tapos eh. Anyway, mga kabunyo, mga kabayan, ito po ang Attorney Enzo Bunyog, Informador. Mabuhay po tayo.